Hey guys, welcome to my channel. May quick unboxing lang tayo. Meron tayong flintlock pistol replica from Denix. No? So, kung napanood niyo yung video ko nung nagpunta kami sa Renaissance Festival, first time ko makahawak ng ganito and ano ko, na tawag dito, na-intrigue ako sa design niya. I mean, ano to replica to ng 1680, Italian 1680 flintlock tri-barrel pistol. So imagine niyo nung unang panahon, no, 1680, naisip na nila to. Okay? So pinag-iisipan ko pa noon, nandun ako sa Renaissance kung bibilin ko. $99. Buti na lang hindi ko binili. Kasi eto, may nakita ko sa eBay, $56 lang siya. Okay, bakit siya 56? Yan, siguro yung condition, sira yung box. Sira yung box niya. Hindi na maganda. So, parang dinispose lang talaga. So, ito siya. Flintlock pistol, Italy, 1680. Okay. So, sabi ko, okay, I don't care. Buti nga, hindi nasira. Dito. I don't care kung sira-sira yung box as long as yung mismong barrel ay okay pa. So, yan siya. Kasama pa itong manual. So, ibig sabihin, dinispose lang ito na may-ari. Pati yung manual niya, luma na din. No? Pero, tignan na rin natin. So, yung Denix pala, nagbebenta ng mga kung ano-anong replica for reenaction, collection, or whatever. No? Mga hobbies. Yan, daming pagpipilian. So, dati, wala akong balak bumili ng replica. Sabi ko, ba't ka bibili niya? Hindi naman yan pumuputok, di ba? Pero, kasi kung bibili ka talaga ng original nito, ng pumuputok, hindi ko rin kaya i-afford. Mahal. Mahal siya masyado. This is the best I can do. So, eto siya. Tri-barrel, no? So, dun sa magtatanong, hindi po to totoong barrel, replica lang to, replica, no? Ng author niya, an Italian gunsmith, Michele Lorenzoni, ang gumawa nito, no? Exact replica. So, ito, hindi siya totoong metal, ano lang siya, Zamac. And ito, hindi rin siya totoong ivory, halata naman, plastic lang siya. So, yung totoong flintlock na ganito, tri-barrel, metal and ivory yon. Tapos, inadorn siya ng, tingnan yung design. Ultimate trigger, na na-impress ako. Ultimate trigger guard, talagang yung craftsmanship. No? May design talaga. Pati yung butt plate, no? May design. Meron pa nga iba, ulo ng agila. Tapos yung mismong grip niya, yung ivory, merong carvings na ganyan, ginaya lang nila. No? So, nakita ko yung dalawang version nito, isa wood, ito naman ganito, simulated ivory. Siguro in the future, pag nakahanap ako ng magandang deal, kukuha din ako ng wood. Pero eto, okay siya. So, replica lang siya guys, hindi siya totoong barrel, non-firing replica. Ano ibig sabihin? Wala talagang lumalabas diyan sa By the way, hindi to nakatapat sa akin, sa camera yan nakatapat, baka sabihin nyo. Tri-barrel. Na-impress lang ako sa design niya. Nung unang panahon, 1600s, no, wala pang revolver. Naisip ng gunsmith nito, nung inventor, gawa ko na 3 barrel para mas mabilis akong makaputok. Kasi nung unang panahon, flintlock, maglalagay ka dyan ng lead, maglalagay ka ng wad, maglalagay ka ng tapos susuksok mo pa, tutulak mo yan hanggang makarating sa baba. Matagal yon. Pero kung 3, at least may naka-ready ka na, kahit pa paano may advantage ka. So, the way you do this, like yung similar na real na flintlock, ikakasama lang siya. Ito nga, naalala ko yung mga airgun sa Pilipinas, mayroong 1 cock, 2 cock, 3 cock. Ito parang 4 cock eh. Parang ganun pala ginaya. 1, 2, 3, 4. 4 cock. 4 cock siya, no?
So similar with air gun sa Pilipinas. The longer you cock it or the farther, mas malakas yung palo ng hammer. So pwede mo siyang uh, kalabitin, kaso nakalagay doon sa instructions, hindi raw siya pwedeng maya't maya kinakalabit kasi baka masira. Kasi nga lang siya, Zamac. Zamac is pot metal, hindi siya steel. So ibig sabihin, ganyan, kakak mo, one cock lang. Kalabitin natin. Ganyan siya, no? Flintlock. Tapos pagka naiputok mo na yan, rotate mo lang to. Maglalagay kaya yata dyan uli ng charge, no? Tapos gano'n ulit, kalabit. Tapos rotate mo lang. Galing nakaisip, no? Noong unang panahon, wala pang nakaisip ng revolver. Ginawa niya 3 barrel. Tapos pupunuin niya na agad yan ng charge at saka ng lead na bullet, round bullet. Iikot niya lang. So kahit pa paano lamang siya. Pero sa quality at saka sa design, parang yung mga royalties lang ang meron nito eh. Di ba? Paano ma-afford yung may ivory yung baril mo, tapos may mga ganyan, napaka-intricate ng design. Di ba? Mga royalty lang ang so mga pangmayaman lang yung mga ganitong baril. Kaya bumili na rin ako kasi bilang hampas lupa na katulad ko, hindi ko talaga kayang bumili rin ng totoong baril na katulad nito. And I remember a few months ago nung nandito si Charles, nung nakita nyo ba yung video namin, nung pinuntahan namin yung collector's firearms, may mga ganito doon. And talagang beyond my reach, hindi ko talaga mabibili. Kaya sabi ko, okay, sige, bibili na ako ng replica from Denix. Kasi nga hindi ko kayang bumili ng totoong firearm. Pero hindi nyo pwede ikaila, napaka-cool nito, no? Napaka-cool. No, especially for its time, advanced siya eh. Nung panahon niya, 1600, 1680, 'di ba? Napaka-advanced. Para maisip nila na nung inventor na mag-try barrel siya. Kasi hindi pa nga nauuso nun yung revolving na cylinder. At least naka-ready na yung 3, makaka-3 putok ka na. Ganda, maganda. So nagpunta kami sa Renaissance. Next year, magpa-pirate costume ako. Maghanap ako ng holster para dito. Ito yung nakasoksok sa akin. So, dun sa nagtatanong kung allowed to dalhin sa mga fair, yes. Kasi hindi naman to totoong firearm eh. Chine-check ba nila? Probably hindi. Pero pag nahulihan ka ng totoong barel, makakasuhan ka. Kaya, common sense. Diba? Hindi kailangan na lahat checkin. Pero kita nyo, sino man magdadala ng totoong baril nito? Dahil yung totoo nito, napakamahal. Sobrang mahal. Libo. I think, $7,000 yung nakita ko o mas mahal pa. Lalo na kung totoong ivory yung grip. Ito, kinope lang niya eh. Oh. Pero okay pa din eh. Maganda. True to the... Ayun, isa pa pala, no? Kaya natuwa ako din. Hindi ko na-expect guys. Babi ko, mura ng bili ko. $56 sa Renaissance Fair. $99 plus tax. And I was surprised kung saan gawa to. Yan siya. This is made in Spain. Made in Spain to. So, sa panahon na puro made in China. Ay, baliktad. At least, made in Spain pala to. So, okay na. Okay na. It's worth buying. It's worth collecting. Kasi hindi naman pala siya made in China. Ibig sabihin, usually, made in China, madaling masira. Kahit pa paano, meron akong collection ko na galing sa Spain. Ginawa ng mga Espanyol. So, eto, pati dito, yung hammer part niya, merong mga engravings. Kinopya lang to pero siguro mas nakakamangha yung original, no? Pag nahawakan nyo. Tapos, ivory. Tapos, ganyan. Very intricate ang design. Meron pa ako nakita sa eBay agila tong itsura. Hindi ko nagustuhan. Mas gusto ko lang ganito. Pero gusto ko rin yung wood. Siguro pag nakita ko ng magandang deal, wood, kukuha din ako. Ayan, galing. Sabi nung nabasa ko sa internet, mas reliable lang flintlock. Flintlock kasi to kesa sa wheel gun. Yung wheel gun sa Germany. Pero mas maganda ang design ng mga wheel guns. No, mas intricate talaga.
Kaya mas, I don't know kung mas mahal yung mga yon. Pero yan, kita nyo naman. Siguro maganda tong ano, display para yun doon sa magtatanong ba't ka bumili niyan? Display, conversation piece, and pag nagko-cosplay ka na pirate or Renaissance, pwede to dagdag sa accessory mo. So, bibilang ko to ng holster. Nakasukbit sa akin pag nag-pirate design ako. Nag-pirate na costume. Tapos pag puputok ko to, ano ko, kakak ko siguro ano lang, one cock lang para hindi gaano mapuwersa. Yan, gumagana siya. May dun sa nagbebenta sa Renaissance pala may nagsasabi na pwede ko daw i-modify ito para gawing cap gun. Yung pumuputok siya pero walang tumatalsik. Siguro maglalagay ka ng bala dito sa tinatamaan niya. May tinatamaan siya dito eh. Doon. Ewan ko lang. Ano ko lang. Pero doon sa magtatanong din kung pwede ba yan i-convert gawin mo totoong firearm, hindi. Kasi nga ang katawan nito is, yung metal nito is Zamac. Zamac is metal alloy, hindi siya steel. So hindi niya kakayanin yung pressure. Hindi talaga siya naka-design for firearms. Wag nyo nang ipilit, delikado. Baka kasi pumutok sa inyo tapos yung particles niya, yung pa yung tumama sa mukha mo pag nadurog yan. Pero hopefully, yun ang hinihintay ko talaga. Mga gun manufacturers like Heritage, no, gumawa sila ng mga sinaunang baril na ganito, no, pumuputok lang ng 22. Kayang-kaya na pag 22. Kasi hindi naman gano'ng malakas ang pressure ng 22. Sana yung ganyan design, no. Tapos 22 lang. Wala lang, for recreational purposes lang. Makapag target shooting ka tapos naka-costume ka. Nakakatawa siguro yung ganun. So, ito pala, no, ang kumakalog siya kanya, ito lang, yung metal na to. Hindi ko nga alam bakit ganyan maluwag yan eh. Nakadesign yata yan na maluwag para palagi siyang sumunod. No, para sumunod siya, kalabitin natin. Yan. Ito pala yung kabila sa na design. So, imagine niyo no, kung all steel to, tapos ivory yung grip. Ang ganda siguro. Ultimate Trigger, may design eh. Oh. Ultimate Trigger, may design. Hindi ko alam kung pwedeng dalhin to sa Pilipinas, pero I doubt anything gun related. Hindi na ako mag-iisip na pwede. Pero I don't know. Let me know. May available ba mga ganito sa Pilipinas na non-firing Non-firing to. Yung barrel niya, meron niyang sarado yan. Hindi yan diretso. Barado yan. Hindi talaga to mako-convert. Meron ba nabibiling ganito sa Pilipinas? Nakakatawa lang. Na aside from real firearms ako, meron akong ganito. Pang display and pang cosplay. And yan, laro-laruan lang. Kung gusto mo lang nasa mood ka maging pirate. Nasa mood ka maging pirate. Yung kabilang design. Yan. Ganda pag binasa nyo yung history. Ang mga ganitong barel. Tri-barrel. Dati merong binalita sa TV Patrol ni Raid na gun collector. May nakita ko mga ganitong baril. Hindi ko na alam kung totoo yung nasa kanya o replica din. Baka replica lang din. Kasi nga napakamahal talaga no original, plus mahirap maghanap. Mga aristocrat lang ang meron, mga royalties. Yan galing. Okay guys, tatapusin ko na yung video na to. Let me know what you think. Ano masabi nyo sa baril na to? 1680 Italian copy ng tri-barrel flintlock pistol. Thanks for watching. Bye.